Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDF sapagkat nagbabodyguard sa mga asindero at mga politiko sa Negros. Alam niya ay si Paduano. So may tanong si Coach Oli, si Master Judea, Brother J and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Paduano. Paliwanag mo nga. Anong role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Gaya ng pananakot sa akin, si Akop, sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. Alliance among the PNP or retired PNP generals like Akop, sa tingin ko limited sa kanila. Sa kanila. Therefore, kailangan ba expose ito sa PNP na ang ginagawa ni General Akop ay hindi po kapakanan ng security forces ito. Pinapalakas niyang loob ng mga ex-NPA at active NPA operatives and supporters at pati po ang grupo na nananabutay sa gobyerno sapagkat ginagamit nila for political demolition job. So sa tanong ni Coach Oli, ang sagot ko ni Ka Eric, there is no formal alliance right now na pati sa PNP or AFP ay nagkakaroon ng alliance ang mga communist operatives at mga supporters ng NPA sa loob ng Kongreso. Magsasalita na ako. Magsasalita. Hindi, kasi simulan ko na agad. Tatanong na ako agad. Kasi mainit ako dito sa ito eh. Kasi dati kang NPA. Ay, dati NPA. Ito lang ang mga tanong ko tungkol dati sa NPA. So, kilala mo yung sino-sino mga NPA ngayon? Oo, may mga... Teka muna, hindi pa tapos. Okay. Go. Easy. Okay, go. Pero pag NPA ba, kailangan sigaw ng sigaw? Hindi naman. Kailangan na marespeto ka rin. So, pero kilala mo kung sino-sino itong mga NPA na to. Kasi may mga sinasabi dito na tayo daw ay napapagharian at nakapasok na ang komunista dito sa loob ng kamara. Anong komentaryo mo dito sa mga tanong ko? Wow. Ang galing parang nasa plenum tayo. Parang nagpupulong, Jay. Parang nagpulong Coach Oli and Master Judea. Anong masasabi mo sa tanong na ito? Kaya tama po yung observation na yon. Nagkakaroon po ng paghahari-harian at pamamayagpag ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nila sa loob ng House of Representatives. Sapagkat nakita natin kung papaano nila kinokontrol at dinodomina ang mga pagkakataon na mayroong mga committee hearings at kapag mayroon silang gustong ipitin at labagin ng mga karapatan ng resource persons ang ginagamit ng mga tirador, itong mga NPA o CPP, NPA, NDF or mga dati na CPP, NPA, NDF. Coach Oli, qualify ko mayroong nasa aktibo na CPP, NPA, NDF, Brother J and Master Judea, mayroong dating sinipa ng CPP, NPA, NDF na nandyan din magkakasama sila. Very strange bedfellows, so to speak. Sino itong mga sinipa? Teka muna, hindi mo sinagot yung isa kong tanong. Dami ko kasing tanong eh. Yes. Pag NPA ba, kailangan laging galit? Hindi. Pero may isang katotohanan sa tanong mo, Coach Oli. Ang isang training sa radikalisasyon sa paglaban sa gobyerno ay ang pagtatanim ng hatred. Yung pagtatanim ng galit. Galit sa gobyerno. Galit sa gobyerno, galit sa otoridad, galit sa rules, at galit sa sistema. At ginagamit nila dito kaya rin, kahirapan siguro, no? Oo, kahirapan, problema sa gobyerno, at ang mga hindi makatarungang distribusyon ng yaman ng bansa. Gagalitin ka, so yung tendency mo ay magiging galit kapag nagsasalita. Pero magalang ka naman dapat at marespeto sa ordinaryong mamamayan. Pero doon sa mga namumuno sa gobyerno ay mayroon pong tendency na maging ang tono mo ay galit o paragi ang tawag nila dyan ay GND kung sa aktivista pa. Grim and determined. Depende sa kausap mo. Depende, kung may kagalit-galit yung kinausap mo, dapat magalit ka talaga. Yun. Pero yung as a rule, sa tanong ni Coach Oli, sigaw ng sigaw. Ang sigaw ng sigaw, ginagamit yan sa rally. Pero kapag ikaw ay nasa formal na forum, sa mga committee hearing, hindi mo ginagawa yan, lalo na kapag ang kaharap mo, ordinaryong mamamayan o mga resource person na naimbitahan para magbigay linaw sa mga usapin sa committee hearing. Ayun. Pag pulis, laging sigaw ka na sigaw. Sisigawan mo na pulis lagi. Sa rally. Ginagawa talaga namin yon. Pero
yung mga police officers or armed forces officers, may tinatawag doon na prejudice o ready bias. Nandun na yun kasi sa indoctrination namin, nung nandun pa ako sa CPP, NPA, NDF, yung mga elemento ng Armed Forces of the Philippines, mga police, nagkakaroon kami ng natural na pagkagalit kasi ang tawag namin sa kanila, mga pasista, mga berdugo, yun ang tinatanim sa amin not anymore with my situation. So sa tanong mo kung ang mga police ba, ang resource person, kailangan bang sigawan o mga Armed Forces of the Philippines? Hindi po. Kasi yan ay nasa formal na gathering na may mga ina-observe na protocol or ethics of decorum. Tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Malinaw Sino yun, po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pagbabastos, pangbubuli, at mga pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel. Nako. Si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada sa ni Akop. Ito ba yung sinipa? Ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Balimbing. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Tapusin ko lang, Coach Oli, Sige. Master Judea. So, isa si Kalderong NPA kasi kung may sundalong kanin, Kaldero? Ito, may Kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, Kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Yung Ano pangatlo, naman tawag mo kay Akop? si Akop naman ay nag-aastang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na Kaning nagbabarkada sa Sanggano na si Paduano. Sige. Ngayon ang pangatlo, Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. contempt siya ng content. may pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung Sige, Akbayan yung kasama nila de Lima, di ba? De Lima at Ontiveros. Oo, Ang tawag naman doon, mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Kay Eric. So, pwede yung tawaging impostor na aktivista. Yun. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Ayun. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yun. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Rottweiler? Congress. Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. Nako po. So may tanong si Coach Oli, si Master Judea, Brother Jay and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na Kalderong NPA? Yan. Si Yan naman Paduano. Paliwanag mo nga. Anong Eric. role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. Yun. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Yun. Na ngayon ay Negros Island na. Region. Yun. Okay. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis
sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. Nako. So ito yung mga early 80s, no? Papatayin nila. Natasan siya na siyang bibira. So team of 3 yata sila. May 2 backup, siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, ang pangalan na gamit niya na noon ng sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contempt Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Dinaga. kaya pala. Dinaga. Kasi, Overexcited na overacting. overacting dun sa Tama. Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Muntik pang tumakbo. Sayang, no? Kung So, wala ang bumira siya, sa kanya, ang bumira yung kasama niya. kung wala siyang kasama, yari siya. Ayun ang problema niya. Sapagkat gusto niyang i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Ewan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So ito, Ito may gusto kong ikwento dyan ha. ayun. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagpinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Kuangco. Nako. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Kuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nang tinarget niya ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi yan nagpapakita, nagtatago yan sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit na sa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. Nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Nako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Kay Eric, baka ano na yan? Baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At dubli kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Iyo. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Iyo. But in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yun. Sila, Pero ano ka, Eric, ito ano? yung sabotahero. Kaya Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam Apo. mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Diba? Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito nung humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA. At no less than former General Raimundo Jarque, na nag-defect sa NPA, ang nag-confirm na ang grupong yan ng RPA-ABB, including Paduano, at the late Arturo Tabara, ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. Pinatalsik na dati yan eh. So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yun. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano? Sa tanong ni Boss Dada. Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tawag ko sa kanila, Boss Dada, pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila,
Ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Nadidestroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. May malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Acop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang war on drugs ni PRRD. At isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan, na binabanggit ni Congressman Acop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yun ang hindi dinagdag niya. Sabi So, niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Kuratong- Yan. Oh. So it Dapat means Sino-sino to? Si Acop? Si Acop. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Acop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Acop para kay Eric? Si Acop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, ano to Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, police din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan, senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, Oo, yung senador. ganito buhok. Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. So, At klaro. meron akong kwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joma Sison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang, mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista,
pera at pondo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Ayun. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni Antinora ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan, tanong natin yan. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Yung ano pa yun, with kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng PMA Class 1988 yan. Nako. So, ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast, piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay. Di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng QOGC. Samantalang ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDEF sapagkat nagbabodyguard sa mga asindero at mga politiko sa Negros. Lang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Diba? Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Brunner, nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sila De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Bronner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao?
Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Kuhangko na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So, ibig sabihin, kayo legal yung pagbaba Oo, nyo. nagbalik talaga kami. Kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So, ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano sa At kung anong status ng mga kaso. Yun. Kasi walang malinaw na may amnesty at walang malinaw na ito'y na-dismiss ang mga kaso niya, Boss Dada. And that is the reason that the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbil ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-abot pa sila. Si Wilkins, na dating PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ay senior, samantalang first year si General Marbil. At si General Bronner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 ang mga ito. Ang tanong, anong kasalanan ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawan ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. Saka ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng 2 kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yun, kinontempt siya. Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pinaresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms ng inaresto, idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Attorney Zulaika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matino kang tao, yung tao na yan, bagong opera eh. Dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi mo doon dadalhin sa So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. At Boss Dada, Di, ang nagpa-contempt doon si yung taga Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez, si Franz Castro. Na kaya nga dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric. Kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso. Tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila, pwede. Nagbibiruan pa sila. Yes. Nung kinontempt nila yung si Coronel eh. Boss Dada, naka-experience ako niyan, Coach Oli, ha? Nang kami kinontempt, na una ako kay Ma'am Badoy na mga 8 oras. Siya kasi gabi na, alas 10 na or 9, ako ay mga alas 2. So mga 8 oras akong nauna ng contempt. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. At si Paduano, tumayo talaga ko, Boss Dada. Sinadya ko yun na gawin. At hindi ko pinagsisihan dahil sinasabi niya na out of order lang ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingi na yun ay i-delete. Nagalit siya. Tapos nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, wag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi Lagi ako naman bastos. galit yun eh. Palaging galit. O palagang Pinaglihi nga sa sama parang ng loob yun. pinaglihi sa watusi. Parang hindi mapakali, no? Parang nilalagyan Si ng watusi. attitude boy. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Kaya marami po nagsimpatya noon ang tinawag ko silang kangaroo court. Sapagkat walang hustisya, Boss Dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law. Yan, tama. Anniversary nyo rin ata eh. Noong December 5. Mag-iisang taon na. Tapos kahapon kami na-release. Isang taon ng bilis, Malay no? mo, umabol ka pa. Kay Eric, ano na pala? Kay Eric, nag-upgrade na rin pala ang House of Representatives ngayon, no?
Kasi kung matatandaan natin, ang korte nasa House of Representatives na. Ang COA nasa House of Nandun na rin. Representatives. Ngayon, pati pala hospital, meron na. Kasi ultimong si General na kaka-opera lang, doon isinugod, imbis na doon sa hospital. Okay, at nandun na rin po ang BJMP. O yun pa, BJMP, nandun na rin. At maya-maya lang nandun na rin ang New Bilibid Prison. Ilan ba kwarto dyan? Palagay ko dapat magdagdag sila dyan Kasi araw-araw may pinapakontempt sa halos pero kung mayroon dapat makulong, mula sa galit ng taong bayan sila. Dapat hindi na yan palabasin dyan At ang malala pa rito, kay Eric, baka yung Malacanang, dalhin na doon. Mukhang kahit wala doon ang Malacanang, ang poder ng Malacanang nandun na. Extension ng Malacanang ata yan. Parang extension ng Malacanang. Extension. So sa madaling salita, parang wala sa Malacanang ang Ang totoong presidente. poder, correct. Kundi nasa House of Representatives ang presidente ng Pilipinas. Maganda. Extension lang ang Malacanang. At matakin mo magandang observation, Coach Oling, binanggit ni Jay Busdada. The President is the Commander-in-Chief, Yes. according to the Constitution. Siya ang Commander-in-Chief ng mga police at ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang tumatawag sa Chief of Staff na si General Bronner, hindi si Marcos Jr. Kundi si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez. At saka ang nag-a-announce ng increase. Nag-increase, Speaker of the House. At saka yung nag-a-announce ng gagawa ng komite o gagawa ng task force. Si Martin Romualdez, ang nagtutrooping the line at nagsasaludo-saludo sa mga troops. Si Martin Romualdez, ang hindi po ipinaliwanag ni General Bronner, this is on his responsibility. Kinaltasan sila ng 18 billion pesos Kita mo. na para sa modernisasyon at pag-upgrade ng kapabilidad ng ating bansa na lumaban sa external threat at binigyan sila ng toothpick na equivalent ng tag 200 pesos increase sa subsistence allowance from 150 to 350 na pera ng taong bayan yan. So okay na sila. Isa itong kalukuhan. Ang sabi ng isang full colonel kanina before ako umupo sa Banateros program, active full colonel, hindi ko sasabihin ng pangalan, Busdada, kasi malamang ma-floating. Sabi niya, niluluto kami ka Eric sa sariling mantika. Ayun. At binabastos ang aming integridad sapagkat hindi naman nila pera yan, kinaltas nila ang totoong programa para sa development ng armed forces, imbis na dagdagan yan, ay kinawa nilang parang pulubi kami. Na akala namin may increase kami. Yun pala tinanggalan kami ng napakalaking pundo na 18 billion sa modernization. So, totoo. Magandang tanong. Ang unang nag-appear si Akop at pumalakpak doon sa pagpapakontempt ni active CPP operative Franz Castro kay Attorney Lopez. Face bomb sila, tapos nagkamustahan. Ngayon, kamustahan din sila at palakpakan ni Paduano. Kasi magkumpare sila sa Los Sabotajeros na grupo sa loob ng Kongreso. Kaya Mga mananabutay. Sa tanong ni Coach Oli, is there now an alliance among the PNP or retired PNP generals like Akop? Sa tingin ko, limited sa kanila. sa kanila. Therefore, kailangan ba expose ito sa PNP na ang ginagawa ni General Akop ay hindi po kapakanan ng security forces ito. Pinapalakas niyang loob ng mga ex-NPA at active NPA operatives and supporters at pati po ang grupo na nananabutay sa gobyerno sapagkat ginagamit nila for political demolition job. So sa tanong ni Coach Oli, ang sagot ko ni Ka Eric, there is no formal alliance right now na pati sa PNP or AFP ay nagkakaroon ng alliance ang mga communist operatives at mga supporters ng NPA sa loob ng Kongreso. I think limited ito sa loob ng Kongreso. Ayun. On a limited agenda Ayun. to do systematic and comprehensive demolition job against Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Yun. So, base dun sa sinabi mo kanina ka, Eric, no, na tawag dito, dito nga sa mga NPA na nagsasabuatan at limited, no? Limited. Pero dito kay sa AFP, no. So yung pagbabawas dito ng budget 18 billion. ay 18 billion. Sa tingin mo, ano yung magiging epekto nito sa Armed Forces of the Philippines? Diba? Dahil yung Armed Forces binawasan. Tapos itong mga kongresista na may leaning sa mga komunista, may Pinunduhan 6 billion sila. daw sila ata eh. Oo. So ano magiging nito, implikasyon nito? Napakalaki po sapagkat kung nagrereklamo tayo, binubumba tayo dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea dispute, mahina yung mga barko natin, yung ating war technology capability kulang na kulang, ay ibig sabihin po, isinasangkalan ngayon ng gobyernong ito through dito sa kaltas na napakalaki sa modernization program ng budget ng AFP
ang ating mga sundalo nakatay-katayin lang at insultuhin at apak-apakan ng mga tropa ng China at ng iba pang dayuhang bansa na pwedeng umatake o magkaroon ng karahasan or aggression against us. Number 2, nagpapakita ito ng isa napakalaking iskandalusong sitwasyon. Hindi natin binabadgetan ang ating mga sundalo, binibigyan natin sila ng toothpick at na allowance at gusto nating pasalamatan sila. Subalit ang ating bansa, pinapapasok natin ang mga missile system ng Amerika. Like ang Typhoon missile system. Iniaasa natin sa illegal na pamamaraan ang pagtatanggol ng ating pangseguridad at pangteritorial na pangangailangan sapagkat bawal po na may pumasok na mga nuclear active missile systems like ang Typhoon mid-range missile na pwede pong nakasalang na ngayon sa North Luzon, sa Ilocos area, sa China at sa mga paligid ng South China Sea. At dahil dyan, parang nakampante ng government natin na hindi na tayo mag-budget sa AFP. Tanggalin natin ang budget, gawin natin ayuda, bigyan natin sila ng toothpick, at gamitin natin sa electoral and political bribery, bahala ng Amerika na magpapasok ng missile system nila. That is a scandalous travesty of the Constitution. Grabe. Illegal po ito. Illegal nga eh. Katulad ng uranium na Uranium na 100 kilograms 100 kilogram. na nawala biglang investigasyon. Walang update, walang news, walang statement from the President or from the Malacanang. Parang alitagtag drug case din. Nawala rin. Nawala rin. So para talagang wina-wash out talaga nila lahat ng mga pinag-uusapan na tatama sa kanila. Correct. Parang ganun ang nangyayari. Kabos Dada, there is a high Klaro ba? level ng pag-unlad ng kanilang taktika sa parlamentaryo. Dati sa kalsada sila at mantakin mo, hindi sila masyadong napapansin at hindi nga nako-cover masyado unless magkaroon ng pukpukan sa rally. This time around, cover na cover sila, pinupunduhan sila, pinoprotektahan sila, at may plataforma sila in the formal channels of the government like Congress. Pambihirang pagkakataon po ito, Boss Dada, na nangyari. At kapag yan ay nagtuloy-tuloy, is there a possibility that their operations to destroy the government by joining the government and then later on overthrow the entire system will become successful alongside the recovery of the armed components sa NPA? There is a high possibility for that kapag hindi natigil ito. So malaki ang posibilidad na pati yung armed forces natin, PNP, sila mismo mag-disarma? Mapahinaan nila. Mapahina. Tapos, Kasi pati budget, pahinain nila. Pati confidential fund, bubusisiin nila. Hindi ka na makagalaw at ang mga general hindi makapiyok kasi nga pwede kang makontempt, pwede kang mawala ng budget. Ang malala, ang mga armed forces of the Philippines ay gusto nilang manumbalik sa barracks. At ang NPA, kunwari may pistocks, makakapanumbalik sa mga baryo. So, iyan ang dapat nating bantayan. So ang ending pala nito, Delikado pala yan. Eric, sa ginagawa, ang ending pala nito sa ginagawa nila, sa sobrang galit at pagpapabagsak nila kay Pangulong Duterte, kay VP Sara Duterte, buong bansa natin ang mapapahamak dito. Exactly. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalagang episode na ito ng gabing ito ng Banateros. Because we are opening the real talk on why our national security situation is now under attack, not because of the Duterte, but because of the conspiracy na nangyayari ngayon na halos hindi mapigilan ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at mga security sector leaders na nagaganap sa loob ng Kongreso. At ang sabi nga ni Boss Dada, nagkakaroon ng pag-angat ng antas ng kanilang pagka-infiltrate sa government never seen before in previous situation na nasa kalsada na ang kanilang parliamentary and political struggle. This time around, may pondo, may plataforma, may formal channels of government protected at ang higit sa lahat ay nagagamit nila ang poder para magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Okay ka nga. Hindi mo salita. Kasi parang nangyayari pagka may question, sasagot lang. Pero hindi naman natin nakikita sa gawa. Pero dito, at baka pwede tayo makahingi ng kahit konting paliwanag. So, yung mga pwede lang. Okay. Na Magandang punto ito at nabigyan nyo kami ng pagkakataon, Master Judea, Coach Olivos Dada, and Jay Sabanateros. No? Ito po'y tungkol sa kaso na isinampa ni Atom Araulio. At kasama dyan, nagsampa din ng kaso ang kanyang nanay at si Teddy Casino. Tatlo ito. So, ang kaso po hindi criminal case, kundi civil case. Pag sinabi pong civil case, walang kulong. Pero may danyos perwisyo. Ibig sabihin may damages. Kaya ang... huli pero hindi kulong. Huli or may desisyon pero hindi kulong. Yun po klaro tayo doon. So, yung kanilang kaso na isinampa ay moral damages due to wounded feelings. Yung parang...
pinangakuan ka ng pag-ibig tapos tinalikuran ka. Nako! Ay, sakit nun. Pagkapag-ibig na naman yan, Wounded na Wounded naman. feelings. No? Parang ganun ang ibig sabihin. Nasugatang puso. Oo, nasugat ang Yan. puso tapos sleepless nights. Yan. And emotional stress. Yo. Dahil daw, tinawag namin silang konektado sa CPP, NPA, NDF. Yan ang nature ng case. Pero ang totoo nito kay Eric, hindi ba? Huwag mo nang dugtungan. Baka malagdagan pa. Nagulat ako sa punchline ni Coach Oli. joke lang, Ani joke Master lang. Judea. Hindi naman ba totoo? Yun nga ang sabi ng mga taong bayan. Bakit hindi ba totoo? Hindi. Tanong lang ang naman sagot yun. dyan, ang sagot dyan, pag yung tanong ni Master Judea, siya makakapagsabi nun. Ayun. Okay. Hindi ako. Dininay ba niya? Hindi. Dininay nila. Dininay nila. Dininay nila. Sabi nila, hindi kami CPP, NPA, NDF. Eh. Pero hindi nila kinukundina ang CPP, NPA, NDF. In fact, pinapalakpakan pa rin nila at pinagtatanggol. Na ito po nangyari kay Ato Maraulio case, no? Nagkaroon po kami ng requirements under the rules of procedure sa court. Kahit civil case, may stricto na rules. One of the rules, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, and Jay, ay ang mag-submit ka ng pre-trial brief. Yung pre-trial brief, parang folder yun ng iyong mga posisyon, mga testigo mo, ebidensya na gagamitin mo, parang summary ng iyong gagawin sa court. So both ang complainant at kami na mga defendant. Na-delay ng 1 day ang aming abogado. Kasi at that time, nandun din siya sa Congress. Sino ba abogado yan? Ang abogado natin ay taga Pinoy Legal Mind. Okay. Volunteer lawyer siya. Si Attorney Mark Tolentino. Ayun, si So hindi ko Attorney naman siya sinisisi kasi at that time, loaded sila nila Attorney Rolex Soplico sa Congress. Kasi kinakatay ang ating SMNI franchise. Yeah. Ng mga taong member ng tinatawag nilang Quadcom ngayon. Sila din, the same people. So na-delay ng 1 day. Pero mahigpit pa lang rules sa court, Boss Dada. Pag na-delay ka sa pre-trial brief, parang basketball, default. So hindi kami pinapresent ng ebidensya, testigo, at kung ano-ano pang trial defense. Wala kami sa hearing. For more than 1 year, ang nag-hearing sila Ato Maraulio lang. Wala kaming ebidensya maliban doon sa aming affidavit lang. Hindi kami nakapag-present. Hindi kami nakapag-cross-examine. That is a miscarriage of justice. Paano ba nangyari kay Eric? Kasi nga na-delay sa pre-trial brief, nag-rule ang court. Wala na kayo. Magde-decide kami according lang sa sinubmit nyo. But you will not be able to present. Ngayon, humabol si Atty. Mark Tolentino sa Court of Appeals, dininay ng judge. Kasi sabi ng judge, while you are appealing to the Court of Appeals na payagan kayong makasama sa trial, itutuloy ko ito because discretion namin yan na hindi entertainahin hanggat walang ruling ang Court of Appeals. Pwede kami mag-proceed. Minadali ang trial at minadali ang desisyon. At itong nangyari, naging tuloy, ang unang namayagpag at nagbulgar nito ay ang CPP online platform na bulatlat.com. Sa pangalan pa lang, napakasama ng name. Bulat-lat. Parang bastos ang pangalan. No? Bastos eh. Bulatlat.com. Sa ibang salita parang binulgar or naungkat. Naungkat. Doon po nalabas ang desisyon. Doon ko nakita, may desisyon na. We were not even informed about that. Kahapon or Friday lang yata naka-receive si Atty. Mark Tolentino ng desisyon ng court. So hindi pa po ito tapos. Sa mga gumagamit po dyan ng kwentong ito na may red tagging na naganap, wala pong red tagging. Ito po ay issue ng moral damages. Sapagkat hanggang ngayon, dito sa Banateros, clarify natin walang batas na nagsasabi na may krimen na red tagging. Even sa konstitusyon, even sa revised penal code, Correct. or any special law. Yes. There is no law defining or penalizing the word or the crime red tagging. Therefore, something that is not being covered by the law is not existing. So, ibig sabihin, dito sa nangyari sa inyo, hindi na naman dito nasunod yung due process. Yun. Exactly yun ang argument ni Atty. Mark Tolentino sa Court of Appeals. Bigyan kami ng pagkakataon na mag-present ng evidence, mag-cross-examine sa kanilang testigo at mag-testify ang aming mga testigo din. Hindi ito pinayagan. So, ibig ko pong sabihin dito, aabot po ito definitely hanggang sa Korte Suprema. At ang punto de vista dito na sinasabi natin, hanggang ngayon po, hindi po napatunayan ng desisyon sa Ato Maraulio case na may red tagging na nagaganap. Sapagkat there is no law that defines or penalizes red tagging. Walang krimen na red tagging. Pangalawa, there is no provision or any decision of the Supreme Court na nagsasabi na may red tagging. At pangatlo, yung binabanggit nila na tagumpay sa Diduro case. Diduro was collective ko dati sa CPP sa Iloilo na nagtago ngayon sa Germany as asylum seeker.
Inakyat sa Supreme Court ang kanyang writ of amparo. Petition ito for protection laban sa isang Army General na nag-retire na sa 3rd Infantry Division. Ang sabi ng Korte Suprema ay mali dito ang RTC. Dinismiss eh. Ibalik sa RTC Region 6, magkaroon ng hearing. That was the decision. Pero may tinatawag, Jay, Coach Oli, Boss Dada, and Master Judea, na isang rider. Ang tawag diyan sa prinsipyo ng batas, obiter dictum. Kung sa atin, Coach Oli, footnote. Hindi siya desisyon. Parang inilagay siya, isiningit. Kung sa sentence, by the way. So the decision was Parang about... PS I love you. Yung no? PS I love you. Alam niyo, nung narinig ko yung salitang rider, Oo. biglang may umano na naman yung sa one tenga rider. ko. Dapat may Bigla na manalo naman yun. ako nainis. So klaro mga kababayan, hindi po kami makukulong. But we do not want to give that kind of moral victory to the CPP, NPA, NDF, sympathizers, operators, benefactors, and supporters. Kaya lalaban po tayo dito. Yan pong mahalaga na wala po katotohanan na tayo ay dinesisyonan on red tagging. So, Ito. tama nga, no? Sige. Di po ba kapatid ni Browner nasa Court of Appeals? Yeah, I think, oo. Kapatid niya, yung babae. Oo, na-appoint yata na justice sa Court of Appeals. Yeah, I heard about that. Yes. Hindi ko ma-confirm kung siya yun, but I heard about that na may kapatid siya na na-appoint sa sa Court of Appeals as justice. Ngayon ang tanong ni Coach Oli, iaakyat ito sa proseso ng batas hanggang Korte Suprema at mayroon pa ba akong hindi na pangalanan ng mga konektado sa CPP, NPA, NDF? Right now, yung tatlo po yung kilala. Pero ang mga staff nila at mga consultants ng ACT Teachers Party List, ng Gabriela Party List at ng Kabataan Party List, lahat ng ito, mga staff nila, mga CPP din po yan. Na nag-ooperate actively sa loob ng Kongreso. Napakadelikado po kasi Jay, nakalimutan kong sagutin kanina ng sabi mo at gusto ko tong banggitin sa kay Boss Dada. One of the objectives namin sa CPP, NPA, NDF, ang tawag namin dyan, bureaucracy infiltration. In simple words, pag-infiltrate sa government. Yan. Ang isang layunin namin dyan, maliban sa pagkuha ng pondo, paggamit ng programa ng gobyerno pabor sa revolusyonaryong pagkilos ng CPP, NPA, ay ang pangangalap ng impormasyon. Yan. The active intelligence gathering of the CPP, NPA, NDF are now given full steam operation inside Congress. Kasi pwede silang humawak ng mga dokumento. Reports, intelligence reports, pwede nilang gamitin. So dahil Kaya mo kay pala- Eric, delikado yun. No? Delikado. Napaka-delikado. That is very dangerous. Kaya pala, gano'n na lang ang pagpupursige ni Castro na malaman lahat ng mga intel At mga projects ng confidential kung saan fund. napunta yung confi ni VP Sara Duterte. Because hindi yan tungkol sa korupsyon. Kasi wala siyang mapatunayan. Tungkol yan sa pangangalap ng impormasyon para gamitin laban sa gobyerno. Mula sa loob ng gobyerno. So sa madali, Sabi, no? bakit hinahayaan yan? Na alam na, sa akin na, sa palagay ko, alam din ng presidente yan. Alam ng lahat yan. Ng mga leader Sana. dyan. Alam nila yan Tuntuhan ko dyan, na... sana. Nalalaman niya. Ikaw ba, Sana hindi Kyrie? po walang Sana alam. hindi tulog no? Ikaw ba, Kyrie? Naniniwala ka ba na alam ng presidente yung nangyayari sa kanyang gobyerno? Ang sagot ko dyan, wala siyang pakialam. Mas malala ang walang alam kaysa walang pakialam. Di ba? Kasi kung walang alam, may pagka-inosente. Inosente. Ang walang pakialam, alam Wala, mo may bahala. nagaganap na mali, wala kang pakialam. Bahala kayo dyan. Bahala na kayo dyan. Oo. Kasi nakuha ko ng pagka-presidente. Tsaka kapag wala kang alam, gagawa ka pa rin ng ano na malaman mo yun. man. Pero kung wala kang pakialam, Wala ka ng pakialam. Kawawang Talaga. tambay. Bakit ba nyo Tsaka ginagabalan obvious naman eh. Papahinga eh. Nagpa-party pa nga eh. pala, lagi kasi Yung gawin- Nagpa-party-party, nakabalan nyo. Pero nandun na si balutin mo ako. Sino? Ganyan ang Oo, mga tao. nag-hug na, nag-group hug na. Nagsama-sama na yung mga Pero- tao na walang prinsipyo. Yun. At tinatawag nila dati na ang pinakamalalang kurakot at kawatan sa history ng political history ng Pilipinas ay ang mga Marcos. Pero group hug na sila kagabi sa party. Beso-beso na, no? But anyway, kay Eric, gustong-gusto pa natin pahabain itong talakayang ito. Kaya lang, nandiyan na si Radman Rio. Hindi, joke lang yun. Last message sa ating mga kababayan bago tayo magtapos para naman, siyempre, maitatak sa isipan ng mga tao na nanonood ngayon yung napag-usapan natin ngayong gabi. The price of freedom is vigilance. Yun. Ang pagbabantay at pagmamatyag sa demokrasya ay tungkulin ng mamamayan. Kaya po tinalakay natin ito sa Banatero sapagkat pinupukaw natin
ang obligasyon ng bawat sektor sa lipunan na makialam at Yes. magpahayag upang wag po mawala at masira ang demokrasyang ipinaglaban ng mga nauna sa ating mga ninuno natin at nagbuwis ng buhay dito. Hindi po magandang nangyayari sa loob na ngayon ng Kongreso sapagkat yung mga nagtanggol ng demokrasya, nagtrabaho para sa kalayaan ng mamamayan at nagsusulong ng mabuting pagtatayo ng nation building sa ating bansa ay sila ngayon ang iniipit, nagigipit at nilalapastangan ng mga karapatan ng mga taong dapat may pananagutan na krimen sa ating bayan at mga inutang na dugo. Kaya hindi namin yan mapapalampas. At sana po makita ito ng mamamayan at ng lahat ng mga namumuno, lalo na sa security sector. The destruction of our government and our democracy may not come from the streets right away, but it will come definitely from inside the government if we will not do something about this very scandalous tactical opportunist alliance na nagaganap ngayon among the CPP, NPA, NDF, and their factions with the faction of political forces na nagkokontrol ng pundo at kapangyarihan sa lower house.